June 10, 2026, Miyerkules. Lumipad patungong Jensan ang Pangulo upang alamin ang kalagayan ng mga biktima ng lindol. Patuloy namang tumataas ang bilang ng mga namatay sa pagyanig. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Gagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Islenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45. Mga apektadong pamilya, nasa mahigit 35,000 na. Bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity. Senado, nananatiling mahigpit ang seguridad sa gitna ng umano'y banta rito. PNP, sinabing walang foul play sa pagkalunod ng 2 Ateneo student athletes sa Aurora. At 6 na atleta pasok sa listahan ng Philippine team para sa 2026 Asian Games sa Japan. Nagtayo na ng makeshift tents ang isang ospital sa General Santos City para maipagpatuloy ang pagbibigay serbisyo matapos ang malakas na lindol na tumama sa kanila nitong Lunes. Patuloy namang humihingi ng tulong ang mga apektadong residente. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia live mula sa General Santos City. Noreen, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Yes, Ninia, kahit nangangamba sa seguridad, hindi pa rin tumitigil ang mga doktor at nurses dito sa isang ospital sa General Santos City para tumanggap ng mga pasyente. Kanina nga, napilitang ilabas ulit pansamantala ang mga nasa loob ng ospital dahil sa naranasang malakas na aftershock. Dahil sa mga bitak ng gusali sa Sarangani Bay Specialist and Medical Center, pansamantalang inaasikaso ng mga hospital staff ang mga pasyente sa isang makeshift facility sa likurang bahagi ng pagamutan. Ito ay para maipagpatuloy ang serbisyo sa mga may sakit. Kasama kasi ang ospital sa mga gusaling kinukonsiderang delikado ng gamitin, kaya ang kanilang one-story extension building ang siyang ginagamit naman ng mga admitted patients. Kuha muna tayo ng makeshift facility sa labas ng building, sa likod. Just to ensure safety of all patients, including employees. And inintay namin na ma-inspect thoroughly ng building kasama ang OBO, no, before bumalik sa loob. Pero while waiting to be sure na safety ang building, yung mga patients na kailangan ng immediate care na hindi makaya ng outside facility, facilitate muna namin ang hotels. Kanina, inilabas ng ilang nurse at staff ang mga pasyente palabas ng gusali matapos muling niyanig ng lindol ang lugar. Bagamat unti-unti nang nagbukas ang komersyo dito sa lungsod, marami pa rin sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol ang hindi pa rin makausad matapos gumuho ang kanilang bahay at pangkabuhayan. Maliban sa wasak nilang kabahayan, pinoproblema din nila ang kanilang pagkain matapos mawalan din sila ng kabuhayan. Hirap din sila nga makakuha ng tubig na maiinom matapos maputol ang mga tubo ng tubig sa kanilang barangay dahil din sa lindol. At dahil wala na nga silang bahay, sa labas na lang sila humihiga gamit ang mga tent, ang iba naman ay sa damuhan na. Pakiusap nila sa pamahalaan na sana ay matulungan sila at mabigyan din ng pansin. Ang among gihangyo sa gobyerno nga suportaran mo yung bugas, mga grocery, tubig. Usag rin kinahanglan mo sa ibabaw. Walang gud ang mga tao kay mga balay na ang uban wala kay higdaan diya sa. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 14 ang nasawi sa lindol sa Jensen City at 3 ang patuloy pa na pinaghahanap matapos matagpuan ang bangkay ng isang merchandiser ng grocery store sa Kalumpang na gumuho rin. Patuloy pa ring nararamdaman dito ang mga aftershocks. Nagbukas na rin kanina ang ilang mga establishmento gaya ng gas stations at ATM machines.
Noreen? Yes, Aninya, mula dito sa General Santos City para sa PRTV News, Noreen Igonia. Okay, Noreen, pwede lang magtanong. Ako sa'yo ngayon, ano? Yung ospital na kinatatayuan mo ay mukhang condemned na, mukhang naka-cordon, may yellow na cordon, and parang wala nang tao sa likod mo. And I can see behind you, dyan sa Sarangani Bay Specialty Medical Center, no? Yung emergency, emergency nandyan din sa likuran mo, pero mukhang wala nang nangyayari. Noreen? Yes, Ninya, sa kasalukuyan, ang ginagamit na lang nila para sa mga pasyente nila niya yung nasa likod na bahagi nitong hospital. Pero dadaan muna sila dun sa may area kung saan pwede silang mahulugan din ng debris or pwede silang pwedeng maano yung mga dadaan doon sa medyo maliit lang siya na space para lang makarating dun sa likurang bahagi. Ganun pa man, patuloy pa rin ang serbisyo ng hospital na ito. Andun pa rin yung mga admitted patients at dun sa makeshift na ginawa nila, nandun pa rin yung mga patients na outpatient, yung mga hindi na kailangang i-admit. Oo, pero Noreen, paano yung mga pasyente sa critical care? For example, yung mga nasa ICU or yung mga intubated? Yes, Aninya, ang nabanggit kanina nung COO nitong hospital ay ni-refer nila doon sa mas malaking hospital at doon sa mga areas na hindi ganun ka-affected ng lindol at may mga facilities silang magagamit para doon sa mga patients na yun. So nilipat na sila, wala na sila dyan. Kasi nga naman, tingnan mo, yung sitwasyon, nasa mga makeshift tents lang sila Noreen. Yes, Ninya. And sigurado, Yung mga nandito ngayon, hindi na siya ganun kalala yung mga karamdaman nila. Hindi na ganun kalala yung mga sakit, pero kailangan lang sila i-admit. oo, kumusta naman yung panahon? Mainit ba? 'Di ba? I'm sure pag ganyan, walang aircon, nasa labas ka lang ano? Kumusta kaya yung ating mga pasyente? O, 'di ba baka lalo ka magkasakit dahil sa nandiyan ka lang sa mga ilalim ng mga payong at saka tent? Yes, Ninya, napakainit nga dito. Kanina nga ay nakuhanan pa din natin ng video yung isang baby na bagong panganak lang mula sa NICU na inilabas din ng mga nurses at salitan yung mga nurses natin para bigyan siya ng ng ventilador. Naku, kawawa naman. Nahawakan ng mga nurses yung ventilador para dun sa baby. Yun yung ginagawa nila sa mga pasyente dito. Pero yung baby, siguro nailipat na, kaya Noreen, o nandyan pa rin? Nandito pa rin yung baby dun sa building na kung saan yung mga admitted na patients ay nandun din kasi under medication pa din yung baby sa NICU. So andyan pa rin. So may sinasabi ka na may first floor or parang one story lang no na building kung saan nandun yung mga inpatient. Yes, Ninya. At kanina din may nakausap tayo na staff din dito sa hospital na inspection na daw itong hospital ng OBO. Pero ang sinabi daw ng OBO, yung 1 up to 3rd story lang ang pwedeng gamitin. The rest, kasi 8-story building ito, the rest hindi na siya pwedeng gamitin. Pero mukhang hindi nila sinunod yun kasi walang tao sa building na yan ngayon, ano? Yes, Ninya. For security purposes, daw sabi nung COO kanina, doon na lang muna sila sa likod, at least doon safety sila. Oo, mukhang after everything, yung mga nakita nating videos, maintindihan natin kung bakit ayaw na nilang pumasok ulit sa ospital. Dahil kita nga natin yung mga bitak at mga crack ngayon, Ang laki ng bitak sa harap Noreen, Kaya parang kahit sino siguro ay hindi naman papasok dyan, ngayon. Yes, Ninya. At tuloy-tuloy pa din yung mga aftershocks. Yes, so kumusta ka na ngayon, Noreen, at yung mga tao sa paligid mo? Sa ngayon, medyo okay na kami, kaya lang hindi kami ganun sa kakampante. Kasi nga, from time to time, may mga aftershocks din kaming nararamdaman at minsan ay natataon kami na nasa gilid kami ng poste or gilid ng gilid ng building. Kaya kinakabahan pa rin kami, pero tuloy lang. Oo, ingat kayo. Noreen, sabi naman nila na habang tumatagal, mas mahina yung aftershocks. And mag-ingat kayo dyan, Noreen? Yes, Ninya. Maraming salamat. Maraming salamat, Noreen Igonia, live mula dyan sa Gensan. Nagbabala ang PHIVOLCS na posibleng makaranas ang bansa ng mas malalakas na lindol na maaring umabot sa magnitude 8.2. Kasunod ito na nangyaring 7.8 magnitude earthquake sa Sarangani nitong Lunes.
Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, may 6 na aktibong trenches sa Pilipinas na kayang magdulot ng malakas na lindol, kabilang ang Philippine Trench, East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench at Cotabato Trench. Ipinaliwanag ni Bacolcol na ang mga lindol na nagmula sa ilalim ng dagat ay maaring magdulot ng tsunami, kaya mahalagang mabantayan ang mga senyales tulad ng matinding pagyanig, pag-urong o pagtaas ng tubig sa dalampasigan at malakas na ugong mula sa dagat. Patuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga namatay sa Mindanao dahil sa malakas na lindol nitong Lunes. Libo-libo ring pamilyang apektado. Alamin natin ang iba pang detalye sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Justin? Ninya, sa pagpapatuloy ng search and retrieval operation sa naganap na lindol sa Mindanao, tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa pagyanig mula noong Lunes. Mula sa naitalang 38 individual na namatay kahapon, umakyat na sa 45 ang bilang nito ngayong araw. Kinumpirma ito ni Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo sa panayam ng DZMM kaninang umaga. Galing po ito, Regions 11 at saka Region 12. Specifically po, ito pong mga probinsya ng Davao Occidental, meron pong 11 doon, and then sa Davao del Sur meron din pong isa, at saka sa Region 12 naman po, yun yung mas madami, yung 33. Ito po ay nanggagaling sa Sarangani at saka sa South Cotabato. Mula sa naitalang bilang na 4 kahapon, umakyat din sa 17 ang bilang ng mga nawawala at 630 na rin ang sugatan. Karamihan dito ay mula Region 12. Ayon kay Castillo, sa talaan ng DOST FIVOX, umabot na rin sa halos 2,000 aftershocks ang patuloy pa na nararanasan sa Mindanao. Pagdating naman sa supply ng tubig at pagkain, sapat pa ito ayon kay Castillo. May mga lugar gaya ng munisipalidad ng Glan ang tila pahirapan sa pamamahagi ng mga pagkain dahil sa sirang kalsada nito. So ang ginawa po ay para mahatid itong mga pagkain at saka may inumin ay sa pamamagitan po ng sasakyang pandagat at saka yung mga chopper. Gamit din ang chopper para ihatid ang mga pasyenteng sugatan mula sa Balut Island para maipagamot. Ibinahagi naman ni Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Undersecretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang kanilang datos sa mga nasirang infrastruktura. In terms of damage to infrastructure, nakakuha na tayo ng around 562.8 million worth of damages to infrastructure covering regions 11 and 12. 3,169 naman anya ang naiulat na nasirang mga bahay. Ayon kay Alejandro, 4.8 million naman ang food and non-food items ang naipamahagi sa mga apektado. Ninya, pangatlong araw na ngayon ng operasyon at pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Alejandro, sentro ng operasyon nila ngayong araw ang General Santos, Gran Sarangani at Davao Occidental. Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Ninya. Maraming salamat, Justin Ignacio. Suspendido pa rin ang klase sa nasa 8,000 mga paaralan sa Mindanao dahil sa malakas na pagyanig noong Lunes. Ayon sa Department of Education, halos 560 public schools sa mga apektadong rehiyon ang nasira at mahigit 3,000 mga silid-aralan ang hindi pa magamit. Sa mga apektadong silid-aralan, nasa 576 ang tuluyang nasira, 653 ang may major damage at 2,053 naman ang mayroong minor damages dahil sa lindol. Patuloy pa rin ang safety inspection ng mga local government units sa iba't ibang eskwelahan sa rehiyon. Sa pagkakataong ito, makausap natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao kaugnay ng ginagawang pagtulong sa mga naging biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Asik Dumlao, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang hapon.
Yes, Asik, kamusta ho na ho yung mga relief operations po natin na ginagawa ng DSWD at anong klaseng tulong na po ang naihatid natin sa kanila? Well, nagpapatuloy po ang humanitarian action at disaster response ng DSWD. At isinasagawa po natin ito without any delay. Yan po kasi ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin na wala po, no one is left behind. And tiyakin nga po na lahat ng mga preposition goods natin ay nakakarating sa mga apektadong pamilya. Sa katunayan nga po, as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 21 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng ating ahensya sa mga naapektuhang lugar. Yan ay binubuo ng mga food items, ready-to-eat food boxes, non-food items, gayon din po ng financial assistance para doon nga naman sa mga, lalong-lalo na para doon sa mga na-confined sa ospital. In addition to that, na-deploy natin ang ating mobile command center, ang ating mobile kitchen para may hot meals na serve sa mga kababayan po natin na sa mga evacuation centers. And of course, nakapag-provide din tayo ng mga storage units, mga modular tents, and of course, yung isasagawa at nagpapatuloy na psychosocial first aid. And Asik, ano yung mga challenges na nakikita natin ngayon na nararanasan nyo para kumbaga nagiging hindrance sa pagbigay ng tulong? May mga isolated na lugar, alam ko. Alam niyo po, we don't look at challenges as challenges per se, but actually as opportunities. Opportunities for us to be better in service delivery. Halimbawa po yung mga areas, lalong-lalo na mga island communities and upland communities na mahirap na pong puntahan because of their geographical situation. Meron tayong opportunity to further or advance our partnership with the Armed Forces of the Philippines, particularly the Philippine Air Force at yung Philippine Coast Guard. Kasi tinutulungan nila tayo na i-ferry o dalhin yung mga goods through their military assets. So yung halimbawa sa Glan Sarangani, in-airlift po natin yung ating mga food boxes at non-food items para ma-serve nga natin o mabigyan din ng tulong yung mga nasa malalayo pong lugar. Likewise, yung din pong mga nasa mga upland communities, we are able to send additional goods doon sa mga areas na yon. While we have preposition goods doon, but of course, na-distribute na natin, ang ginagawa po natin ay nagpaparating po ng karagdagan. And huling tanong na lang po, ano po yung mga pangunahing kailangan na tulong ngayon dyan? More on food po ba or ano po? Well, of course, in some areas, yung pagkain and then mainom na tubig. Sa mga ibang lugar ay yung pagsasaayos din ng kanila pong mga daan. Gayon din naman po sa ibang communities. Merong pangangailangan para maisaayos ang kanila pong mga nasirang tahanan. So, magkakaiba po yung immediate need. But right now nga po, we're still in the response phase and we're focused on providing food, non-food items, and psychosocial first aid. Okay, sige. Naku, alam ko busy kayo ngayon dahil nga marami tayong kailangan tulungan dyan sa Mindanao. Again, maraming salamat. DSWD Asik Irene Dumlao. Magandang gabi, ma'am, at ingat po kayo. Maraming salamat. Magandang gabi. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga nasirang infrastructure diyan sa General Santos City na pinakamatinding nagtamo ng pinsala sa lindol noong Lunes. Puspusan naman ang relief operation sa mga ahensya ng pamahalaan sa lugar. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones live mula sa General Santos City. Christian, si Christian Bascones po ay ilang araw na rin nagpunta siya dyan noong matapos ang lindol sa General Santos City. Kahapon nga, di ba, nung nagla-live siya, sabi niya, nakakaramdam pa nga siya ng mga konting pagdinig. Aftershocks. Oo. At kanina, di ba, nagbalita siya kanina sa nagseserbisyo Niña Corpus, di ba? Oo, at tungkol dun sa isang ospital, yung St. Elizabeth Hospital dyan sa Jensan. Yung kanina kasi kay Noreen, ibang ospital yan Sarangani Medical, Specialty, parang hospital, Pero yung St. Elizabeth Hospital kanina,
kailangan ring ilipat yung mga pasyente sa sa mas lumang building kasi yung mas bagong building kung saan nandun yung mga clinics. Yun yung 11 stories na building na in-evacuate na rin ang At mga nakausap tao niyo pa doon. kanina yata yung doktor ba? Or may-ari Yung ng may-ari hospital? nung Yeah, at ospital. sabi naman stable ba? Or Stable naman, oo. Okay naman sila. At chinek daw yung ospital. Kaya ngayon, alamin natin yung latest tungkol dyan dahil nandyan po si Christian Bascones live mula sa General Santos City. Christian, kumusta ka na dyan? Jack at Nina, nananatiling unstable o pamatay-sindi pa rin ang supply ng kuryente dito sa General Santos City. Matapos sinigin ng magnitude 7.8 na lindol, tila balisa o kumbaga natataranta pa rin at kinakabahan pa rin ang ating mga kababayan dito dulot ng takot na iniwan ito. Magdadalawang gabi nang walang tulog ang stall owner sa palengke na si Marjeline mula ng lumindol. Bukod sa sariling karanasan, pabalik-balik sa kanyang isipan ang nangyaring sakuna dahil isa ang kanyang bayaw sa mga naipit sa loob ng isang gusali sa palengke. Hindi na ito nakalabas noong pagyanig at nabagsakan ng malalaking semento. Siyempre, namatayan kami tapos hindi mo na-expect na ganyan pala ang nangyari sa araw na yun. Matrauma ka ba na ganyan ang nangyari na naglundon pa? Gaya ni Marjeline, marami pa ring residente ng General Santos City ang apektado ang kanilang hanap buhay. Kaya puspusan ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Ngayong araw, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pumunta sa Gensan para alamin ang kalagayan ng mga residente. Ininspeksyon ng presidente ang mga gusaling nagkaroon ng malalang pinsala. Sinamahan din niya ang mga pumila sa mga pagbibigay ng ayuda ng DSWD. The communication is back. Kompleto na naman ulit yung communication. Ang pinaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago. So we are continuing to help work together with the local government. The Congresswoman is here. Andito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad. Ang bayan tulad ng Glan Sarangani ay nananatiling isolated. Hindi madaanan ng kalsada tungo roon matapos mawasak ng lindol at ito rin ang pinakanapinsalang bayan. Kaya sa tulong ng Philippine Coast Guard, ikinarga na lamang sa barko ang mga relief goods para maabot ang naturang bayan. Jack at Nina, nandito tayo ngayon sa isang gusali kung saan ito ay isa sa mga lubhang pinadapa nitong matinding o malakas na paglindol noong Lunes. Kwento pa ng ilang mga residente na nakatira, nakapalibot dito. Ang sabi nila, masaya daw ito kasi maraming taong dumadayo para kumain lang dito sa restaurant na ito. Pero ngayon, ito na yung itsura niya. No? Wala nang buhay at hindi pa alam o hindi pa tiyak ng mga negosyanteng tulad ng may-ari nito kung kailan muling pwedeng bumangon dulot nitong sakuna. Oo, alam mo, Christian, yung itsura ng building sa likod mo, mukhang hindi na yan pwede, no? Kailangan na yung i-demolish siguro at magtatayo ka pa ng bago. Kaya panibagong gastos, bukas nasiraan ka na, or di ba, nagganyan na nga yung nangyari, kakailangan mong gumastos para magpatayo ng mga bago na structures. But kanina, Christian, we were talking to you kasi you were telling us about yung St. Elizabeth Hospital. Kumusta naman yung ating mga kababayan dyan? Tulad ng kinumpirma ng CEO kanina, si Sir Veneracion, no? Asahin pa niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok at walang pagbabago. No? Hindi nila pinagbawalan o hindi sila nagbawas sa mga pasyenteng i-accommodate doon sa St. Elizabeth Hospital kung saan patuloy pa rin nilang tinatanggap yung mga pasyente. At yung mga pasyente na naka-admit doon, doon sila nilagay sa mas ligtas na bahagi ng gusali ng naturang hospital. Yung 10-story, kabilang na doon yung roof deck, no? 11-story kumbaga, ay hindi muna pinapapunta ng safety officer ng naturang hospital.
Oo, ayan. So, sa kabuuan, Christian, kumusta yung ating mga kababayan dyan sa Gensan? Paano sila nagko-cope at ano yung pinakakailangan nila dyan ngayon? Tulad ng narinig natin doon sa mga ilang barangay dito sa General Santos City, dito sa timog bahagi ng General Santos City, tubig yung pinaka kinakailangan. Inuming tubig yung pinakakailangan nila ngayon. Pati yung tubig na nanggagaling sa gripo ay hindi ganoon ka-stable. Pawala-wala din minsan linya ang supply ng tubig. Kaya nang nasabi rin ng Pangulo, pero may mga bayan din na walang kuryente ngayon kaya hindi nakakapag-operate yung maliliit na mga business establishments. Siyempre yung pagkain, may mga placards tayo na nakita kanina na binibitbit ng mga residente, kailangan nila ng tulong, pagkain, mga essential na pangangailangan, yung mga pangunahing pangangailangan at pinaka-importante dyan yung tubig raw. Ayan, tubig. So sana marami ang magpadala or tumulong pagdating lalo na sa tubig na iinumin ng mga kababayan natin dyan. Mag-ingat ka, Christian, at maraming salamat, Christian Bascones. Hindi biro ang takot at kabang naramdaman ng ating mga kababayan sa mga rehiyong tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ang mga imahe ng nagdaang lindol sa Mindanao sa umaarangkadang balita ni Maan Macapagal. Inakalang isang ordinaryong araw lang ang June 8, 2026. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, Jesus Christ! 7:37 ng umaga nang biglang yumanig ang paligid. Kahit natataranta at hinihingal, nakunan pa ni Angel ang pagtakas mula sa kanilang bahay. Dinampot ang kanilang aso at sa labas na nagpahupa. Sa Yellow Bus Terminal sa Coronadal City, South Cotabato na abutan ng lindol si Joven Gans. Napaluhod na lang siya tulad ng ibang pasahero, konduktor at driver ng mga bus. Still shaking! Kadali lang! Cover and hold! Kuha ito ni Grade 7 Advisor John May Cabasa sa kanyang classroom sa Santa Ana National High School. Class orientation daw nila noon at dahil mga freshman, hindi pa alam ang evacuation area. Kaya't minabuti niyang kalmahin ang kanyang mga estudyante. Kahit may nakababa na, naiwan ang maraming estudyante sa magkabilang dulo ng hallway na ito ng eskwelahan. Dinig ang pag-iyak ng mga estudyante. Sa kuha namang ito ni Sheila May Saman, kumakain sila sa kanilang opisina sa Cagayan de Oro City nang sumayaw ang paligid. Kitang walang tigil sa paggalaw ang mga overhead lamp. Kalagitnaan ng flag raising ceremony sa Maa Central Elementary School sa Davao City nang yanigin ang paligid. Takot na takot ang mga mag-aaral. Nagda-drive naman noon sa Enrico Doromal sa Rizal Park, Digos, Davao del Sur. Agad naman siya nakahinto sa ligtas na lugar. Nakuna ng kanyang dashcam ang mabilis na paglabas ng mga customer at empleyado ng isang fast food chain. Hindi magkamayaw ang mga estudyante, maging mga guro ng Pulumulok Central Elementary School sa Cotabato na napaupo na lang sa lakas ng lindol. Bumagsak naman ang bahaging ito ng St. Elizabeth Hospital sa Gensan. Ang mga hospital staff kitang nasa loob pa ng gusali. Kita sa mga imaheng nakuna ng mga earthquake survivor ang simbolo ng katatagan, kahandaan at pagmamalasakit ng bawat isa. Tulad ng mga gurong hindi iniwan ang kanilang mga estudyante. Ako si Maan Macapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao nitong Lunes. Matindi ang pinsala ng lindol sa mga bahay, ari-arian at mga gusali ng pamahalaan sa ilang bahagi ng bayan. May mga kalsadang hindi madaanan at hindi magamit ng Municipal Hall dahil sa kabayanan matapos masira ng lindol. Muli ring sinuspindi ang klase sa lahat ng antas ng paaralan doon.
Nanawagan si House Speaker Faustino Boji D ng vigilance, pagkakaisa at agarang aksyon kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani Province. Naghayag ng pagkabahala si Speaker D sa mga komunidad, lalo na sa kanilang mga pangangailangan. Nanawagan si Speaker D sa publiko na sumunod sa mga ipinag-uutos ng pamahalaan, lalo na ang evacuation at iba pang advisories mula sa gobyerno. Pangunahin na inalala ni Speaker D ang kaligtasan ng bawat apektadong residente, maging ang kanilang pagkain, tubig at pansamantalang matutuluyan. Kaisa ang Kamara sa mga apektadong residente sa pag-asang makakabawi ang naapektuhan sa tulong na rin ng pamahalaan. Patuloy ang paghihigpit sa seguridad ng Senado matapos ang seryosong banta na maaaring may mangyari na naman dito. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita, si Angela Babad. Angela. Ninya, kapansin-pansin nga sa aking likuran na ang paghihigpit na nangyayari dito nga sa Senado. Lahat ng sasakyan na papasok ay kailangan ibaba ang bintana. Dadaan din ang mga sasakyan na ito sa under chassis inspection. Habang halos lahat naman ng empleyado ng Senado ay naka-work from home setup, maliban na lamang doon sa mga kinakailangan at authorized personnel. Ito nga ay nag-ugat doon sa sinasabing seryosong banta na posibleng konektado ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, posibleng konektado nga doon sa destabilization plot sa June 12. Posibleng konektado ang 18 bodyguards sa banta sa Senado at sa destabilization plot sa June 12. Ito ang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Anya, ito ang rason sa mas pinahigpit na seguridad sa Senado. Ani Gatchalian, posible ring magkaroon ng kaliwat ng malakihang protesta sa Senado at sa Malacanang. I called the director of NBI to get more details, and shinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo, no, sa loob ng Senado, and they might be armed. No? Samantala sa kabila ng banta, tuloy ang paghahanda ng mga senador para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Gatchalian ang tatayong presiding officer sa pag-convene ng impeachment court sa July 6. Naipadala na rin ang notice ng pre-trial sa prosecution at sa depensa. Pero pinag-aaralan ng posibleng pagpili ng bagong presiding officer. Pati na ang binatikos ni Senator Alan Peter Cayetano na pagbaba o paggalaw sa voting threshold ng impeachment. I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order at tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Ninya, muli namang iginiit ni Gatchalian na iisa lamang ang Senado at patunayan niya dito ang operational control and management. Ibinahagi nga ni Gatchalian na nailipat na sa kanya yung kinakailangan na signatures or yung kanyang signature para maaprobahan na yung sweldo, yung benefits at incentives ng mga empleyado. At under his authorization, nagkaroon din ng pagpopromote sa ilan sa mga kawani ng Senado. Patunay anya na kanyang liderato ang kinikilala ng institusyon. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo, Janina. Maraming salamat, Angela Babad. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ngayon si Sir Gary Alejano. Siya po ay dating Marines, sundalo at dating miyembro ng House of Representatives. Magandang hapon po sa inyo and welcome sa Arangkada Balita, Sir Gary. Magandang hapon, Ninia, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir Gary, una sa lahat, bilang dating Marine, no? Ano ang reaksyon nyo sa paglantad ng nagpakilalang 18 ex-Marines? Naniniwala po ba kayo sa mga ibinunyag nila? Well, sa paglabas ng sinasabing 18 Marines, medyo nabahala tayo kasi nga nagiging issue yung pangalang Marines, no? At alam natin na
inaalagaan ang reputasyon, ang dignidad at honor ng organisasyon. Mahal namin po yung Philippine Marine Corps and we don't want na masira yung pangalan ng Philippine Marine Corps. Pero tingnan natin, unang-una, ano bang background ng mga ito, yung lumabas? Ano ang kanilang motivation? And then pangatlo, ano ba ang kanilang inilahad? Yung mga ebidensya nila, yung mga dokumento, pictures or whatsoever, yun ang napaka-importanting tignan. Kasi regardless kung dati ba silang Marines, civilian ba sila, dati ba silang kung saan-saan galing, importante na sa ngayon, titignan natin kung ano ang kanilang sasabihin. No? And for me, sasabihin nating bayani sila, nakita na natin ang kanilang sinabi at ang kanilang inilabas. And for me, it's still premature na magsasabi tayong bayani sila kaagad. No? At hindi rin ibig sabihin, assuming na maaayos yung mga records nila nung sila ay nasa serbisyo, hindi ibig sabihin na lisensya na yun, na lahat ng sinabi nila talagang totoo na kaagad. No? So, ang gusto natin makita kasi yung katotohanan. No? Makita natin na merong malaking nakawan sa gobyerno at gusto nating makita yon. Ang nakita ko lang problema dito sa paglabas ng 18, maliwanag na merong pagmamanipulate for the political ends ng ibang grupo. No? Hindi talaga maliwanag yung intention nila na ilabas yung katotohanan. Ninya, kilala ko yung mga iba dito no? Alam ko rin, bago sila lumabas, alam ko na rin na lalabas sila at ano ang background niyan. Kaya nakakalungkot na sabihin ko na kapalit ng pera ang kanilang paglabas. No? Kasi nga, maganda sana kung nilabas talaga nila noon pa. Example, kung talagang going by the name of Marines, yung honor ng Marine na pag meron kang nakitang mali, katulad yan, ay naghahakot ka ng mali-malitang pera ng taong bayan, doon pa lang, dapat sinunog na nila si Representative Saldico. No? Bakit hindi ginawa yon? Lumabas lamang ng tumakbo na si Representative Saldico at wala na silang sweldo, doon nagkaroon ng problema dahil wala silang sahod. And in fact, wala namang problema sana yon kasi marami namang mga dating sundalo, retired na makahanap ng trabaho. Maraming pwedeng pasukan dyan. Ang isang issue lang, malaki kasi ang sweldo dito kay Saldico. At alam ko rin yun na malaki magbigay si Saldico nung bago pa lang pumasok yung iba dyan. Ngayon, ang problema, na-offeran sila ng malaki-laki para sa ilabas ang issue na ito, doon nagkaroon ng problema. No, doon nagkaroon ng problema at hinaluan ng lahat na pati yung ICC, pati yung mga hindi kasama dyan like Representative Laila de Lima. So namadil yung issue. Instead na maging maliwanag sana na na-realize nila mali talaga ito, na ilabas yung paghahakot ng maleta na ito. Opo. So may halo, nagugulo siya. No? Yun nga po. At sunod-sunod na ang mga kasong isinasampa laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba, dapat pati yung tinatawag sigurong handler nila o yung architect nitong mga ito ay dapat kasuhan din? Sa tingin ko kailangan kasi hindi ito basta-basta paglabas ng mga whistleblowers. Ito ay isang maliwanag na destabilization. They're using the former 18 soldiers para ipamukha sa taong bayan. Dahil nga flood control projects yung mainit. So kinonect nila doon at ginamit para siraan unang-una ang reputasyon ng ang credibility ng ICC na kung saan ay nakakulong si former President Digong. At pangalawa, may ongoing impeachment trial. Nasisiraan din kung sino yung mga sa likod at maiingay dyan sa likod ng impeachment from the House of Representatives. So dalawa ang maliwanag na objectives dyan. Una, sisiraan ang credibility ng ICC at pangalawa, yung impeachment process. So yun ang maliwanag dyan.
wala nang iba. Hindi na pwedeng parang bobulahin tayo na ito'y para sa bayan. Maliwanag yon na yun ang objective at nagagamit sila in order to stabilize the present situation. Opo. At sinabi po ng NBI na may threat sa Senado. Naniniwala po ba kayo dito at may kinalaman po kaya dito itong 18 ex-soldiers or sinasabing bodyguards ni Zaldico? Ninya, itong 18, sa tingin ko wala namang kapasidad sa ngayon. No? Actually, ginagamit lang yan sila. Hindi ko naman pwedeng pangunahan ang intelligence report na nakuha ng NBI dahil sa ngayon, naramdaman natin, nakikita natin, meron talagang active destabilization. May mga recruitment efforts. Kasi nga, palapit na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So sabihin ko lang, talagang naramdaman natin yon, merong active recruitment for destabilization. Pero it depends now on the assessment of our law enforcement agencies and intelligence agencies kung gaano kabigat ito. Pero wag nating ibaliwala yan dahil nakita ko yung desperation on the part of the camp of Vice President Sara Duterte. Alright, maraming salamat po, Sir Gary Alejano. Maraming salamat. God bless. Ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong isinampa laban kina dating Finance Secretary Ralph Recto tungkol sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth Reserve Funds. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Dinismiss na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong technical malversation, graft, plunder at grave misconduct laban kina former Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma. Kinwestiyon ng complainants ang paglilipat ng mahigit 60 bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth noong 2024. Giit nila, labag ito sa Universal Healthcare at iba pang batas. There is criminal liability sa pagkuha ng 60 billion pesos from PhilHealth at ibalik ito sa National Treasury at ipamundmod ito sa kung saan unprogrammed or what they call allocables and all that. Ngunit sa inilabas na resolusyon ng Ombudsman, walang sapat na ebidensya para ituloy ang mga reklamo laban sa dalawang opisyal. Nang maisagawa ang remittance, umiiral pa at valid ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at ang kaugnay nitong Department of Finance Circular. December 2025 nang ideklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang paglilipat ng 60 billion pesos na PhilHealth funds sa National Treasury. Ayon sa Ombudsman, maaaring ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pinagbatayang batas at circular kalaunan. Pero noong isinagawa ni Ledesma at Recto ang paglilipat ng pondo noong 2024, lumalabas na sumusunod lamang sila sa isang umiiral na batas at regulasyon. Punto pa ng Ombudsman, walang batayan ng kasong plunder dahil walang patunay na may nakamal o napakinabangang yaman ang mga respondent mula sa pondo. Ang inilipat na pera napunta sa National Treasury at hindi sa pribadong account ng sinuman at kalaunan ay ibinalik din sa PhilHealth alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Unang naghain ng reklamo ang Save the Philippines Coalition noong December 2025, habang Enero ngayong taon, nagsampa ang grupo ni na Attorney Rodel Taton. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Tila nagparinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno sa pagbisita niya sa mga bagong tayong gusali sa San Francisco High School. Anya, kung sa tama napupunta ang pera ng bayan, mabilis at maayos ang magiging resulta ng mga infrastructure sa Pilipinas. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Hunyo noong nakarang taon, nilamon ng apoy ang gusaling ito sa loob ng San Francisco High School sa Quezon City. Tinupok ang mga classroom at iba pang mga mahalagang kwarto na ginagamit ng mga estudyante at guro. Maraming mga kagamitan ang pinulbos ng sunog. Isang taon ang lumipas, ito na ang kapalit ng nasunog na gusali.
Ilang araw matapos magbukas ang 2026 school year, mapapakinabangan na rin ng mga estudyante ang bagong dalawang gusali ng San Francisco High School. Ang Dow Building na nasunog na may 2 palapag lang dati, 4 na palapag na ngayon. 6 na pong mga classroom ang nabuo at naipatayo ng DPWH. Higit 5,000 mga estudyante ang makakagamit niyan. Good morning, President Pierre! Kanina nga ay personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga gusali bago lumipad papuntang Mindanao. Dito ay iginiit niya na may magagandang proyekto ang may papatayo kung walang mangungurakot at mapupunta sa tama ang kaban ng bayan. Nais kong ipakita, kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. Dito mo makikita, number 1, kung di na nakawin yung pera, magagawa ng ganito. Magagawa ng mabilis, magagawa ng tama. At kung may magasakit yung mga engineer, yung kontratista maayos, magagawa. Ikinatuwa ng Pangulo ang mabilis na pagpapatayo sa mga infrastruktura. Sakto rin daw na nagsimula na ang klase at magagamit ito ng mga mag-aaral. Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata nakakauwi ng alas 3, alas 4. Ganon din yung ating mga guro. Nakikita naman ng Education Department na makakatulong ang pag-alis sa double shift system sa pagkatuto ng mga estudyante sa paaralan. Dekada 60 pa na naalala niya, naka-double shift na po ito dahil mataong lugar ito. Kami kumpiyansa nagaganda po ang kalidad ng learning o pagkatuto ng mga bata dito. May mga fire alert system na rin na inilagay sa mga bagong gusali para maiwasan ang sunog. Tiniyak rin ng DPWH na nakadisenyo ang mga gusali na kaya ang mga malalakas na lindol gaya ng nangyari sa ilang probinsya sa Mindanao. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Umarangkada na ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa nalalapit na State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. I know all of you are experts already in organizing the SONA. Isang simpleng SONA. Yan ang pambungad na mensahe ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil sa harap ng iba't ibang ahensya na dumalo sa ipinatawag na interagency meeting sa Kamara. Sumasalamin ito sa panawagan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maingat at responsable ang paggastos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Dagdag ni Garafil, walang ilalatag na red carpet na nakaugali ang nilalakaran ng mga bisita tuwing SONA. Sa mga ipapadalang imbitasyon, nakalagay ang mahigpit na tagubilin sa mga bisita. The operative word for this year, I think, will be a simple SONA. In keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we're encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress. Ayon kay Garafil, ang tema ay nakasentro sa pagiging simple at praktikal, alinsunod sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Layon kasi na makita ng mga Pilipino ang pagiging maingat ng gobyerno sa paggamit ng pondo ng bayan. Bilin kasi ito ng Pangulong Marcos Jr. na gawing simple pero marangal ang SONA. Even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Of course, this is a major event for the administration and for the Filipino peoples. Umaasa naman si Garafil na ang lahat ng dadalo ay makikiisa at magiging sensitibo sa kasalukuyang kondisyon ng bansa. Hindi naman daw kasi nasusukat ang dignidad sa gara ng okasyon o kasuotan, kundi sa mensaheng ipapakita nito sa sambayanan. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
At eto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Wagi as Best Supporting Actor sa 8th Sinag Maynila Independent Film Festival ang kapusohang actor na si Yasser Marta para sa kanyang pelikula na Desperada. Ito ang kanyang unang acting award. Pero ano nga ba ang latest sa kanya? Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives. Sa kanyang unang acting award na natanggap kamakailan, madami nga ang nagbukas na oportunidad para sa kapusohang aktor na si Yasser Marta. Tila ito nga ang simula para siya ay mas kilalanin bilang mahusay na aktor. Pakiramdam ko gusto ko pang magtrabaho. Kasi para ng mga nakaraan, kailangan din natin ng recognition sa mga ginagawa natin, lalo sa craft natin. Pag mga ganitong moments, mas gusto ko pang mas nabubuhay pa yung craft ko. Sa kanyang pagkakapanalo sa pelikulang Desperada sa 8th Sinag Maynila Independent Film Festival, kaliwat kanan ang mga offers sa ngayon kay Yasser. Siguro ngayon mas nandun na ako sa posisyon na hindi naman sa namimili ng project, pero mas tinitignan ko talaga kung ano yung gusto ko talagang gawin at yung nagmamatter talaga sa akin. Samantala, kamakailan ay ipinost ni Yasser ang bagong proyekto na kanyang kabibilangan, ang serye na pagbibidahan ni Will Ashley na pinamagatang Delivery Boy. Ano nga bang say ni Yasser sa bagong proyektong ito? Itong bagong series na gagawin namin sa GMA, ito ay panghapon. Ang title na ito ay Delivery Boy. Ang bida po dito ay si Will Ashley at ako naman po ang magiging kontrabida. At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.